Ginoong Santos, ngayong hapon ang handaan ng pakikipagkasundo. Kailangan nating sunduin ang isang tao. Sabihin mo lang, hindi na kailangan pumunta ka mismo. Kung hindi ko dadalhin ang taong ito, hindi matutuloy ang bangkete. Grupo maliwanag na ang pinakamayaman sa lalawigan ng Katimugan, na may ari-arian na mahigit 100 bilyon. Sino ang may ganoong kapangyarihan na ikaw ay magdadrive ng malayo para sunduin mismo? Pumanaw ang aking mga magulang noong bata pa ako. Ang aking ate ang nag-alaga sa akin mag-isa. Siya ang aking ate, pero parang ina ko na rin. At ngayon siya'y 3 buwang buntis. Sa sitwasyong ito, paano ako magtitiwala sa iba na sunduin siya? Pasensya na, Ginoong Santos. Nagsalita ako nang wala sa lugar. Ayos lang. Nandito na siya. Andrea. Gabriel, matagal na tayong hindi nagkita. Miss na miss kita. Sanggol, sanggol. Tama. Hayaan mong makita ko ang aking pamangkin. Sino ba ang babaeng iyon? Lumalapit sa manugang ko? Andrea, seryoso. 3 buwan na ang bata at bumalik ka pa rin ng mag-isa. Mag-isa sa eroplano. Hindi ba ito ang engagement mo? Ito ang pinakamalaking okasyon ng aking kapatid. Bilang kanyang ate, kailangan kong makita ito. Andrea. Ang mga bulaklak na ito ay para sa iyo. Ano? Si Gabriel ay may kinakabitang babae at buntis pa? Hindi pwede. Kailangan kong sabihin kaagad kay Chloe. Napakagandang huli. Hindi siya dapat pakawalan. Andrea, maaga tayong iniwan ng ating mga magulang. Noong bata ako, ikaw ang nag-alaga sa akin ng buong puso at pinag-aral mo ako. Kahit noong nag-asawa ka sa ibang bansa, iniwan mo sa akin ang kumpanya. Ang kabutihang ito, hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Gabriel, ano bang sinasabi mo? Ang akin ay iyo. Huwag kang magmalayo. Simula ngayon, pumunta ka at bisitahin mo ako lagi. Sige, talagang dadalaw ako sa iyo lagi. Andrea, kailangan kong sagutin ang tawag na ito. Ay Chloe. Gabriel, niloloko mo ako? Lolo ko? Nanlolo ko? Nanlolo ko? Anong sinasabi mo? Chloe, ano bang ibig mong sabihin? Anong ginawa mo? Alam mo mismo. Anong ginawa ko? Sige, Gabriel. Nagpapakamangmang, ha? Kung mangahas kang mag-uwi ng kaduda-dudang tao sa bahay, aasikasuhin ko yung maliit na pokpok. Chloe, magkasama na tayo ng maraming taon. Hindi, ang pagkatao ko, ikaw ang mas nakakaalam. May mga kailangan akong ayusin. Kakausapin kita mamaya. Ma, huwag kang padalos-dalos. Bantayan mo ng mabuti si Gabriel. Tingnan mo kung saan siya pupunta. Chloe, buntis na yang maliit na pokpok. Kung manganak siya ng anak sa labas, tiyak na susubukan niyang pumalit sa iyo. Maging legal na asawa. Kung gayon, lahat ng taon mong pagpaplano ay magiging walang kabuluhan. Kung mangahas pumunta yung maliit na pokpok, titiyakin ko na hindi na sila makabalik ng anak niya sa labas. Gabriel, anong nangyayari? Wala. Palagi kang hinahangaan ni Chloe, pero hindi ka pa niya nakikilala. Sinabi ko sa kanya na ang flight mo ay mamayang hapon, 2:00. Gusto ko siyang sorpresahin. Siguro, nalaman niya ng maaga. Galit siya dahil ako'y nag-isa pumunta sa iyo, wala siya. Baka medyo naiinis siya. Ang galing mo talaga. Magiging asawa ka na. Alam mo naman sa mga babae, kailangang lambingin. Simula ngayon, kay Chloe, maging mas malambing ka. Kung narito pa sana ang bayaw ko, hindi mo kailangang mag-isa pumunta. Andrea, alam mo ba? Sa buong biyahe papunta rito, grabe ang kaba ko. Natatakot na baka may mangyari sa'yo. Kung ang bayaw mo ay nanonood mula sa langit, alam na ang ating si Gabriel ay ikakasal na. Tiyak na pagpapalain ka niya. Oo, gagawin niya. Andrea, umuwi na tayo. Si? Oo, tara na. Bilis, sundan mo ang sasakyan na iyon. Ay, maliit na pokpok. Mangahas pumunta sa bahay ni Gabriel na bahay kasal na binili niya para kay Chloe. Maliit na walang hiya. Kung hindi lang dahil kay Chloe na nagsabing, huwag akong padalos-dalos, natatakot na masira ang malaking plano, pupuntahan ko at pupunitin ikaw na walang hiyang basura. Ma, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dito. Ako na ang bahala. Gabriel, ang galing mo talaga. Mangahas mong dalhin ang maliit mong kabit sa bahay kasal natin. Akala mo ba madali akong apihin?
Mga babae, tara na. Sige, puntahan natin at wasakin ang kabit na iyan. Gabriel, kapag nagsimula ka ng pamilya, dalhin si Chloe para bisitahin ako madalas. Andrea, ano bang sinasabi mo? Ito rin ang bahay mo. Manatili ka lang dito ng payapa. Hindi na kailangan umalis. Paano naman mangyayari iyon? Kung malaman ni Chloe, sisihin niya ako sa pagiging walang pakialam. Ate? Andrea, Chloe ang pinakahinahangaan ka. Bakit naman niya itataboy ka? Manirahan ka na lang dito. Sige, naiintindihan ko. Huwag kalimutan, mamayang hapon ang engagement party ninyo. Ang lalaking ikakasal na hindi pumunta para asikasuhin ang mga bagay. Iyon ay walang respeto. Pumunta ka at asikasuhin iyon. Sige, pupunta na ako doon. Kung may mangyari, tawagan mo ako. Noong una, dahil sa problema sa daloy ng pera, ibinenta ko itong Blazing Heart sa halagang 1 bilyon na ipagbili ko na. Ngayon ay gumastos ako ng 3 bilyon para bilhin ito pabalik bilang regalo sa engagement para kay Chloe. Magsasaya siya, hindi ba? Sa totoo lang, lagi nang pabaya mula pagkabata. Hindi nagbago sa loob ng maraming taon. Gabriel, may nakalimutan ka ba? Maninira ng tahanan. Habulin siya. Hindi. Ano ang ginagawa mo? Ano ang gusto mo? Ano ang gusto ko? Ikaw, mang-aagaw ng asawa. At may kapal ka ng mukha na magtanong sa akin kung ano. Hindi. May mali kang pagkakaintindi. Akala mo ba bulag ako? Naglakas loob ka bang tumira dito ng walang hiya? Ito ang bahay kasal ko. Ako mismo hindi man lang nakapagtagal dito kahit isang araw. Akala mo ba kaya mo akong diktahan? Ano ba ang dapat kong sabihin? Marunong talaga si Gabriel magtago ng tao. O, ikaw naman ang magaling magtago. 3 taon na kaming magkasama. At hindi ko man lang alam na umiiral ka. Kung hindi ka niya biglang dinala dito, nanatili akong walang alam. 3 taon? Hindi. Ikaw si Isabela, di ba? Nagkakamali ka. Sinabi sa akin ni Gabriel ang tungkol. Oh, kilala mo ako? Si Gabriel talaga hindi ka tinatrato na parang hindi ka bilang. Sinasabi niya sa iyo ang lahat, ngunit ako. Ang kanyang magiging asawa, hindi man lang kita kilala. Hindi, Isabela. Tumahimik ka. Ikaw, mang-aagaw ng asawa. Anong karapatan mo? Talian ninyo siya. Ipakita sa kanya kung ano ang mangyayari kapag inakit mo ang asawa ng iba. Kung ano ang mga kahihinatnan. Ano ba ang gusto ninyong mga tao? Isabela, kung malaman ni Gabriel na ginawa mo sa akin ito, alam mo ba kung ano mga kahihinatnan ang haharapin mo? Mga kahihinatnan? Mag-usap tayo ng mahinahon. Pamilya tayo. Ako ang kapatid ni Gabriel. Ako si Andrea. Sabi mo ikaw si Andrea. Oo, Sa tingin mo karapat-dapat kang maging pamilya ko. Ang kapatid ni Gabriel, sa tingin mo kaya mong magpanggap na siya? Chloe, kung totoo nga na siya ang kapatid ni Ginoong Santos, ano ang gagawin natin? Naniniwala ka talaga sa mga kasinungalingan niya. Ang kapatid ni Gabriel ay nasa flight ng 2:00. Paano siya makarating dito ngayon? Bukod dyan, si Andrea ay isang napakamarangal na tao. Ang nangunguna sa lalawigan ng Katimugan, ang reyna ng negosyo. Noong panahon na iyon, mag-isa nalampasan niya ang daan-daang mayayamang pamilya. Paano naman magiging ganitong tao ang pag-uusapan ng isang hamak na tulad mo? Tama, Maya. Diba? Ang ating Chloe ay ang kasintahan ni Ginoong Santos. Paano siya? Hindi pa nakilala ang kapatid niya. Isabela. Mahal ko. Mahal. Naglakas loob kang manakot sa akin gamit ang isang sanggol. Isang maliit na anak sa labas. Kung mawala, mawala na. Huwag mong isiping makakaahon ka mula sa kahirapan. Ang isang hamak ay nasa kanyang lugar. Kung mawala ang aking sanggol, ipaglalaban ko kayo hanggang kamatayan. Gamit ang kanyang hindi pa isinisilang na anak sa labas para manakot sa amin? Mga babaeng tulad mo, marami na akong nakita. Pero ang isang mura tulad niya ay bago sa akin. Mahilig siyang mangakit ng asawa ng iba. Sa tingin ko ang sanggol sa kanyang tiyan ay maaaring kaninuman. Mga babaeng bastos tulad niya. Nararapat bigyan ng magandang leksyon. Hindi ako kabit. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, tumawag kayo kay Gabriel. Sabihin ninyong pumunta siya dito. Ano? Gusto mong pumunta si Gabriel at makita ka sa ganitong kaawa ang kalagayan? Maawa sa iyo? Hindi ko hahayaang mangyari ang gusto mo. Oy, Gabriel? Anong meron?
Chloe, nasa dressing room ka pa ba? May biglang dumating sa trabaho. Kailangan kong asikasuhin. Baka malate ako ng konti. Tandaan mo, ang kapatid ko ay nasa banquet hall alas 2. Maari mo ba siyang sunduin? Sige, okay, mahal. Gabriel? Anong ingay yan doon? Anong nangyari? Wala. Isang baliw lang na asong tahol. May aso sa dressing room? Okay ka lang? Oo, hinahawakan na ng security. Buti naman at okay ka. Dapat bumalik ka na sa hall. Malapit na ang kapatid ko. Siguraduhin mong tratuhin mo siya ng maayos. Mag-iwan ka ng magandang impresyon. Okay, mahal. Aalagaan ko ng mabuti ang kapatid natin. Narinig mo yun? Ang kapatid ni Gabriel ay hindi darating hanggang alas 2. Ngayon, papunta na siya sa banquet hall. Si Andrea ay isang henyo sa negosyo, at ikaw. Isang pokpok na nagnakaw ng asawa ng iba, naglakas loob kang magpanggap na siya. Hindi ko ginawa. Talagang hindi ko ginawa. Sumasagot ka pa? Ang kapatid ng asawa ko ay darating na. Ang pinakaayaw niya ay ang mga pokpok na katulad mo. Hayaan mo siyang makita kung gaano ka walang hiya talaga. Hindi. Hindi ako pupunta. Hindi ko kayang mapahiya ang sarili ko sa engagement party ni Gabriel. Ngayon nahihiya ka na. Sayang. Kunin siya. Sofia, ngayong papasok ka na sa Pamilya Santos, tiyak na aangat ka. Sumali sa pinakamataas na antas ng lalawigan ng Katimugan, maging isa sa mga elite na mayayaman. Sandali na lang. Siyempre, ang aking anak ay nagmana ng aking likas na kagandahan at pambihirang biyaya. Si Gabriel na nakapangasawa ng aking anak ay swerte niya. Sayang nga lang at may babaeng manloloko na sumulpot. Hindi ko alam kung paano ito kinakaya ni Chloe. Salamat sa inyong lahat. Kumain at uminom kayo ngayon. Pagdating ng manugang ko, tiyak na makakausap ko siya ng maayos. At saka kayo lahat ay susunod sa Pamilya Reyes at sa Grupo Maliwanag para Yumaman. Cheers! Saka ako. Magpapasalamat kay Ginoong Reyes. Mabuti, cheers! Anong nangyayari? Anong nangyari? Anong ginagawa mo? Isabela, sa masayang araw na ito, anong ginagawa mo? Chloe, saan galing ang pulubing ito? Bakit siya pinalo ng ganyan? Oo nga, sa masayang araw? Hindi ba ito malas? Nanay, kilala mo ba siya? Ah, kilala ko. Oo naman. Ang taong ito ay kabit ni Gabriel na inaalagaan niya sa labas. Isabela, totoo ba ito? Oo naman. Nakita ito ng nanay ko. Si Gabriel nakasama siya at dinala pa sa villa ng Pamilya Santos. Kaya siya yung babaeng iyon. Isabela, magaling ang pagkakapalo mo sa kanya. Pinalo mo siya ng sobra na halos hindi ko na makilala ang babaeng manloloko na ito. Magalaling. Pakyu. Bitawan mo ako. Pakawalan mo ako. Ngayon mo naramdaman ang sakit, ha? Bakit hindi mo naisip ang magiging resulta ng pag-akit sa lalaki ng kapatid ko? Bitawan. Lumalaban ka pa? Tingnan natin kung makakalaban ka. Ano ito? Ang ganda ng batong ito. Tiyak na malaki ang halaga niyan. Nakita ko ito sa TV dati. Tinatawag itong parang puso ng apoy. Halaga ay 3 bilyon. 3 bilyon? Ang kabuuang halaga ng kumpanya natin ay mas mababa sa 1 bilyon. 30 beses iyon. 30 beses iyon. Ano? Ang kuwintas na ito ay ganoon kahalaga. Ikaw na walang hiya. Astig ah. Pinagawa si Gabriel na bigyan ka ng ganoon kamahal na bagay. Hindi niya ako binigyan yan. Hindi ko. Akin ito. Sa iyo? Nabalitaan ko si Gabriel na nagkwento tungkol sa kwintas na ito. Ito ang napakamahal na alahas na binili ng Pamilya Santos. Ito ay ibinibigay lamang sa magiging manugang na babae ng Pamilya Santos. Mas gusto niyang ibigay sa ibang babae kaysa sa akin. Isabella, hindi pa kayo kasal ni Gabriel. Ang bagay na ito ay pag-aari bago ang kasal. Walang silbi sa atin. Siraan natin. Oo, Chloe. Isang bagay na ganoon kahalaga, wala ka man lang. Ang walang hiyang iyon ay hindi rin karapat-dapat. Ha! Huwag sirain. Magsisisi ka sa pagsira niyan.
Kung hindi sisirain, hayaan kang mabuhay ng komportable kasama ang batong iyon, maglakas loob na agawin ang nobyo ng anak ko, at mangarap na maging mayaman na asawa? Sisiraan ang 3 bilyong batong ito? Sayang naman. Tatay, kahit wala itong katumbas na halaga, ibinigay ito ni Gabriel sa kanyang kirida, hindi sa kapatid ko. Kapag ikinasal ang kapatid ko kay Gabriel, mga batong tulad nito magkakaroon siya ng kahit ilan ang gusto niya. Tama iyan. Tama si Christian. Mahal, sinusuportahan ka ni nanay. Pasyugin mo yan. Huwag mong basagin. Tangina mo. Tingnan mo kung gaano ka kasosyal ngayon. Isabella, ikaw ang pumili nito. Huwag mo akong sisihin. Hindi talaga para sa iyo yan. Ang nag-aapoy na puso. Naglakas loob ka pang magyabang sa akin. Sira na ang kwintas na ito. Wala na itong halaga, basurang bato na lang. Ano? Galit ka. Sasabihin ko sa iyo. Ang mga bagay na hindi sa iyo, hindi mo talaga makukuha. Karapat dapat ka sa lahat ng ito. Astig! Ganyan mo dapat ratuhin ang isang babaeng bastos? Eksakto? Akala ko noon, si Isabella ay isang may pinag-aralan, mabait at mahinhing babae. Mali pala ako. At ang mga itinuturing kong pamilya, bawat isa sa kanila, mga social climber lang pala. Ano? Ipinagtatanggol mo pa rin ang bastos sa tiyan mo? Imposible. Ano ang gagawin mo sa anak ko? Ano? Chloe, ang babaeng ito, buntis kay Gabriel. Ang babaeng yan, sinalanta ang kanyang magandang mukha. Hindi ako makapaniwalang napakadumi niya sa likod natin. Ang babaeng gaya niya, noon, ilulunod siya sa kulungang baboy. Ang galing ng palabas ngayon. Isabella, ang bastos sa kanyang tiyan, hindi dapat itago. Tama ate, hindi dapat manatili ang bastos na yan. Kailangan nating ipa-abort. Huwag. Huwag lang saktan ang anak ko. At ang lahat ng nangyari ngayon, magpapanggap akong hindi nangyari. May karapatan ka bang tumanggi? Sasabihin ko sa iyo, buntis sa maling binhi, hindi dapat manatili. Inosente kami ni Gabriel. Walang kinalaman ng sanggol na ito sa kanya. Dahil ang sanggol na ito, hindi kay Gabriel, bakit ako matatakot na ipa-abort ang kanyang anak? Mag-iingay siya. Kung ganoon, lalo lang walang dahilan para itago. Ano ang gagawin mo sa anak ko? Hindi ko kayo hahayaang makatakas. Binabantaan mo pa ako? Pigilan ninyo siya. Sandali, Isabella. Ngayon ang araw mo. Dapat kang walang bahid. Huwag kang duduguin ang kamay. Ito, kailangang gawin ng kapatid mo. Teka. Paluho din siya. Ano sa tingin mo ginagawa mo? Luhot. Sabi ng nanay ko ngayon ang araw ko, huwag daw akong duduguin ang kamay. Pero, Hindi niya sinabi na hindi pwedeng dumugo ang paa ko. kalag ka rin siya palabas. Huwag mong dungisan ang sahig ko. Anak ko! Pinatay mo ang anak ko! Babayaran ninyo ito ng buhay ninyo. Chloe, Ibalik mo ang anak ko. Pinatay mo ang anak ko. Babayaran mo ito. Ibalik mo ang anak ko. umalis ka! Isang asong ulol. Maghanap ng kulungan. Ikulong ang baliw na ito. Oh, Chloe, okay ka lang? Si Gabriel at ang kapatid niya papunta na rito. Sisiguraduhin nilang makakamit mo ang katarungan. Pangahas ka, sinakal mo ako. Pagdating ni Gabriel, gagawin kong impyerno ang buhay mo. Makukuha mo ang nararapat sa iyo. Babayaran mo ito. Tumatahol ka pa? Gusto kong makita kung nasaan ang ganti sa akin. Chairman ng Grupo Maliwanag, dumating na si Gabriel. Andrea, Magandang araw, Ginoong Santos. Magandang araw, Ginoong Santos. Mahal, tingnan mo. Narito na ang asawa mo. Batiin mo siya, bilis. Marami siyang nagawa na nagpabigo sa akin. Hindi ako pupunta. Walang kwenta. Manugang, narito ka na sa wakas. Pinaghintay mo kami ng sobrang tagal.
Tito, pagkatapos ng trabaho sa kumpanya, diretso akong pumunta rito nang walang tigil. Mabuti, mabuti, mabuti. Chloe, hiniling ko sa iyo na salubungin ang kapatid ko. Nasaan siya? Sinundo mo ba siya? Ang tapang mong sabihin iyan. Sinabi mong darating ang kapatid mo ng alas 2. Alas 3 na ngayon. Ayaw ba niyang pumunta? Paano naman mangyayari iyon? Dumating na ang kapatid ko. Galit ka ba dahil huli ako? Galit ka sa akin? Huwag mo akong hawakan. Marumi ang mga kamay mo. Chloe, ano bang sinasabi mo? Ako ang magiging asawa mo. Paano mo ako ganyan kausapin? Paano ba ako magsalita? Ikaw, ano bang ginawa mo? Alam na alam mo. Ano bang pinagsasabi mo? Isabela, ikaw. Ang galing mo talaga. Magiging asawa ka na. Ang mga babae, kailangang aluin ng matatamis na salita. Simula ngayon, kay Chloe, kailangan mong maging mas malambing. Gabriel, may konsensya ka, ha? Hindi mo aaminin ang mga kahiyahiyang ginawa mo? Sige, Chloe. Nagkamali ako. Kahit anuman ang ginawa ko, patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Okay? Gabriel, ang aking Chloe ay pinalaki ng may pag-aalaga sa bahay mula pagkabata. Siya ay pinalaki ng may luho at pag-aalaga. Siya ang hiyas sa palad ng aming mga kamay. Kapag ikinasal siya sa iyo, hindi mo dapat pahirapan siya. Ang aking Chloe ay natural na maganda. Siya ay higit pa sa 100 beses na mas mabuti kaysa sa mga mang-aagaw ng asawa sa labas. Dapat mo siyang pakitunguhan ng mabuti. Tama iyan. Kung papapasukin mo ang sinumang mang-aagaw ng asawa mula sa labas sa bahay na ito, aasikasuhin ko silang lahat. Hindi ko maaaring hayaang ang aking kapatid sa inyong pamilyang Santos magdusa kahit kaunti. Mang-aagaw ng asawa, ano bang pinagsasabi mo? Gabriel, ayaw mo pa ring aminin, ha? Ang katotohanang nag-iingat ka ng babae sa labas. Lahat ng bisita rito alam ng lahat. Saan ko ilalagay ang mukha ko? Anong babae? Ikaw lang ang babae ko. Pagkatapos ng maraming taon, hindi mo pa rin ako pinagkakatiwalaan. Ayaw mo pa ring aminin. Bahala na, darating na ang kapatid ko. Ayaw niya sa mga babaeng nanliligaw sa asawa ng iba. Kaya hayaan mo siyang pumunta at ipaglaban ako. Isabela, may hangganan ang pasensya ko. Dapat mong linawin ang iyong sinasabi. Hindi ba sapat ang paglilinaw ko? Ang babaeng iniingatan mo sa labas. Ikinulong ko na siya. Ikinulong? Ano bang sinasabi mo? Sabihin mo sa akin ng totoo. Sino ang ikinulong mo? Gabriel, pagkatapos ng lahat ng nangyari, nagsisigaw ka pa rin sa akin. Ikaw. Kalimutan mo na. Pero Isabela, hindi ka pwedeng maging hindi makatwiran. Wala akong pakialam kung sino ang ikinulong mo, pakawalan mo na lang siya. Anong bilis? Natatakot na may mangyari sa iyong munting syota. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Ano man ang gawin ko, Gabriel, malinis ang aking konsensya. Wala akong ibang babae sa labas. At tiyak na walang kerida. Pero ang pagkulong mo ng isang tao nang walang pahintulot ay ilegal. Kailangan mo na siyang pakawalan ngayon. Nagpapanggap pa rin? Hindi ko siya pakakawalan. Ikaw. Walang pag-asa. Gabriel, hindi ito lubos na kasalanan mo. Alam ni nanay. Dahil si Chloe, bago ang kasal, ay hindi ka pinahintulutan na hawakan siya. Kaya maaaring na-tempt ka na humanap ng ibang babae. Likas lang iyan sa tao. Tama, tama. Ang magkamali ay tao. Kung alam mong mali at itinatama mo ito, mabuti ka pa ring tao. Tama, lahat tayo ay lalaki. Naiintindihan namin. Hindi na kailangan na matigas na tanggihan ito. Hindi nakakahiya na aminin ito. Gabriel, hindi ka sinisisi ni na Chloe at ako. Kung may dapat sisihin, ito ay ang manunuksong babaeng iyon. Sa huli, sa mga bagay na ito, sino mang lalaki ay mawawalan ng kontrol. Gabriel, humingi ka lang ng tawad kay Chloe ng maayos. At matatapos na ang lahat. Wala akong ideya kung ano ang pinagsasabi niyong lahat. Wala akong ginawang mali. Bakit ko aaminin ang isang bagay na hindi ko ginawa? Mahirap ba para sa iyo na humingi lang ng tawad? Ang aking kapatid ay sobrang mapagbigay. Ginagawang malaking issue ang maliit na bagay na ito. Gusto lang niya ng pag-uugali mula sa iyo. Tama, te? Gabriel, basta humingi ka ng tawad sa akin. Tapos na ang bagay na ito. Humingi ng tawad. Bawat isa sa inyo pilit na sinasabi na niloko ko. Nasaan ang ebidensya? Gusto mo pa ng ebidensya, ha? Tingnan mong mabuti. Ano ito? Hindi ba ito ang kuwintas na ibinigay mo sa babaeng iyon? Bituing nagliliyab. Paano napunta ito sa iyong mga kamay?
Paano ito napunta sa iyo? Kilala mo ito? Kaya ngayon aaminin mo na, di ba? Narinig kitang pinag-usapan ito dati. Itong Scarlet Star ay para lamang sa magiging nobya ng pamilya Santos. Kaya paano ito napunta sa kamay ng ibang babae? Sabihin mo sa akin. Ang Scarlet Star ay orihinal na pag-aari ng aking kapatid na babae na paboritong alahas, ngunit upang mapanatiling buhay ang kumpanya, napilitan siyang isang laito para sa 1 bilyon. Hindi ko inakalang makikita ko ito ngayon, nabasag na ng ganito. Wala ka na bang sasabihin? Ngayon aaminin mo na. Akala ko. Sa araw ng ating engagement party, ikaw mismo ang maglalagay nito sa akin. Ngunit bakit ito nasa kamay ng ibang babaeng manloloko? Kailan ko sinabi na ibibigay ko ang Scarlet Star sa iyo bilang regalo? Ginoong Santos, sinabi mo sa akin na bantayan ang subasta ng Scarlet Star. Sinabi mong gusto mo itong bilhin bilang regalo. Ngunit hindi inaasahan. Ito ay binili ng isang misteryosong tao bago ka pa. Kaya ito ba ang dahilan kung bakit nagkamali ng akala si Binibini Reyes? Ang mga katotohanan ay nasa harapan natin. Anong hindi pagkakaunawaan ang maaaring mayroon? Sinasabi mo bang bulag ako? O ang lahat ng bisita rito ay bulag lahat? Chloe, itong Scarlet Star talagang gusto ko itong bidingan. Iyon ay dahil ang aking kapatid na babae talagang minahal ang alahas na ito. Ngunit hindi ako nakaabot sa oras. Kaya't nauna ang iba. Imposible. Itong Scarlet Star ay lumitaw lamang sa subasta ng lalawigan ng Katimugan. Sinasabi mo bang bukod sa inyong pamilya Santos, sino pa ang gugustuhin gumastos ng 3 bilyon sa isang alahas? Maaaring ito ay... Sino ang pinagkuhanan mo nito? Saan mo nakuha iyon? Saan ko nakuha iyon? Mahalaga pa ba iyon ngayon? Ang mahalaga ay ibinigay mo ang Crimson Star na ito sa ibang babae. Sa halip na sa akin, ang iyong nag-iisang asawa. Sinabi ko sa iyo, ang Crimson Star na ito, bago ako pumunta sa subasta, may bumili na nito. Pwede bang tumigil ka sa pagpapalaki ng issue tungkol dito? Akala mo ba nagtatantrums lang ako? Gusto kong makita ang ugali mo. Bilang iyong magiging asawa, gusto ko lang na maging tapat ka sa akin lang. Isang simpleng pangako, isang pag-amin ng kasalanan. Mahirap ba iyon? Umamin ng kasalanan? Ano ang dapat kong aminin? Ako, Gabriel Santos, pananagutan ko ang ginagawa ko. Kung ginawa ko, ginawa ko. Kung hindi, hindi ko aaminin. Gabriel, hindi ka lalaki. Kahit para sa sarili mong pride ayaw mong humingi ng tawad, hindi kailangan na hiyain ako sa harap ng lahat ng bisita. Pinapahiya mo ako. Tama na. Kung hindi ko pinangako kay Andrea na maging maamo sa iyo, hindi kita pababayaan na siraan ako ganito kalayo. At sa harap ng mga kaibigan at pamilya, pinapahiya mo ako. Ngayon nagmamalasakit ka sa kahihiyan? Noong nagkakandatago ka, hindi ka nag-alala sa kahihiyan noon, di ba? Puntahan mo at tingnan kung bakit wala pa ang kapatid ko. Kung nandito si Andrea ngayon, hindi niya ako hahayaang magdusa ng ganito. Magdusa? Ano ang dapat mong ipagdusa? Ako ang naapi dito. Ikaw, Chloe, huwag kang makipag-away kay Gabriel. Ang mga kirida sa labas ay walang problema. Magpakasal na lang kayo, pirmahan ang marriage certificate, at saka magiging ang lehitimong Mrs. Santos. Kahit anong gawin ng mga kirida, hindi nila kayang yugyugin ang posisyon mo bilang legal na asawa. Tama iyan, honey. Si Gabriel ay isang rare na huli. Kailangan mong kumapit ng mahigpit. Maraming naghahabol sa kanya. Magpakasal muna kayo at isantabi muna ang issue sa kerida. Oh, pero, nanay, may iba siyang babae. Hindi ko ito pwedeng palampasin. Chloe, huwag mong kalimutan ang malaking larawan dahil sa maliliit na bagay. Kapag nakapag-asawa ka na sa pamilya Santos at makakuha ng pabor kay Andrea, ang pamilya Santos ay magiging nasa ilalim ng iyong kapangyarihan. Kung gayon, hindi lang isang kirida, kahit 10 kirida sa suporta ni Andrea, hindi tayo matatakot kanino man. Gabriel, ngayon ang ating malaking araw. Paano kung... Ano? Ginoong Santos, bumalik nga ako sa villa at sinuri. Si Binibini Santos ay wala nga sa bahay. Wala sa bahay ang kapatid ko. Saan kaya siya? Gabriel, bumalik ka rito. Nawawala ang kapatid ko. Natatakot ako na may nangyari sa kanya. Kausapin mo ako pagkatapos ko siyang mahanap. Gusto mo pa bang magpakasal o hindi?
Bakit may kwintas dito? Baka iyon palang babaeng manloloko ang nag-iwan. Nakita ko sa relong bulsa na iyon, may isang litrato. 2 tao ang naroon. Baka si Ginoong Santos. At ng babaeng mang-aagaw ng asawa. Sa tingin ko, hindi. Ang lalaki sa litrato, mukhang may balbas siya. Si Ginoong Santos ay walang balbas. Tiyak na hindi. Baka ang babaeng manloloko na iyon ay may asawa? Baka si Ginoong Santos ang kabit? Tiyak na iyong babaeng manloloko ang lumalandi sa aking manugang. Isang babae sa iba. Ano bang maganda sa kanya? Tama. Yung mga babaeng mababa at palabok, alam nila kung paano mangakit ng lalaki. Hindi ko inaakala na ang babaeng mga agaw ng asawa ay talagang may asawa. Madaya. Ang mga social talagang nagpapamulat ng ating mga mata. Tumahimik kayong lahat. Bawat isa sa inyo, kung magsasalita pa kayo ng isang salita, huwag kayong magalit kung ako ay magiging bastos. Gabriel, ngayon ka lang nag-alala. Hindi man lang ako makapuna sa isang babaeng mang-aagaw ng asawa. Isabela, tinanong kita, ang babaeng may suot na kwintas na ito, nasaan siya ngayon? Gusto mong sabihin ko sa iyo, para mailigtas mo ang iyong munting manliligaw. Hindi maaari. Hindi ako nakikipag-areglo sa iyo. Tinanong kita kung nasaan siya. Nasaan siya? Mahal kong manugang, bakit hindi natin ito pag-usapan? Anong ginagawa mo? Oo, Gabriel. Tingnan mo kung paano mo tinakot si Chloe. Siya ang magiging asawa mo, ang makakasama mo habang buhay. Paano mo ito nagawa? Ginoong Santos, kahit na gusto mo sobrang hanapin ang babaeng iyon, hindi mo naman kailangan maging ganyan kasama sa ating si Chloe. Nakatingin ang lahat, tama iyan. Hindi pa siya napapakasalan. At ganito na siya kalupit. Naku, natatakot na akong mag-asawa. Gabriel, ikaw, para sa ibang babae, ginaganyan mo ako. Ang 3 taon nating relasyon, hindi kayang pantayan ang isang babaeng may asawa na? Oo, Gabriel. Hindi mo ba nakita ng malinaw ang tunay na pagkatao ng babaeng iyon? May asawa na siya at naglakas loob na landiin ka? Paano mo nagustuhan ng ganyang babae? Tumahimik ka. Isabela, tanungin kita. Alam mo ba na buntis siya? Kaya galit ka dahil hindi sa iyo ang bata. Alam kong galit na galit ka ngayon. Gusto mo siyang hiwain at ipakain sa aso, pero okay lang. Wala na ang bata niya. Wala na ang bata. Oo, ang babaeng gaya niya akala niya magagamit niya ang pagbubuntis para umangat sa lipunan. Hindi pwede. Oo, Gabriel. Sana nakita mo kung paano tinuruan ni Chloe ng leksyon ang babaeng iyon. Nasiyahan ka sana sa eksenang iyon. Si ate laging galit sa ganyang klase. Tiyak na papayag siya sa ginawa ko. Chloe, ako ang sa kanya. Huwag mo talagang ginawa kay ito. Zo, Gabriel? Ang babaeng iyon na napunta sa ganito tiyak na nagpapasaya sa iyo. Tatanungin ko sa huling pagkakataon, nasaan siya? Gabriel. Gabriel. Andrea, Ano? Tinawag lang ni Ginoong Santos na, ate, ang babaeng iyon. Ano, yung babaeng iyon, siya talaga ang kapatid ni Ginoong Santos. Paano ito nangyari? Siya talaga ang kapatid ni Gabriel. Tapos na ang lahat, tapos na. Chloe? Naku, ako yung pinakasakit sa kanya kanina. Tiyak na si Gabriel hahabulin ako. Ikaw ang fiancé ni Gabriel. Kailangan mong iligtas ang ate ko. Andrea, kamusta ka? Andrea, Gabriel. Nandito ka na sa wakas, anak ko. Wala na ang anak ko, Gabriel. Andrea. Sorry na. Nabigo akong protektahan ikaw at ang anak mo. Pasensya na. Pasensya na, bayaw. Gabriel. Gusto ko silang magbayad para sa buhay ng anak ko. Sige. Pababayarin ko sila magbayad ng halaga. Andrea. Huwag kang mag-alala. Ano pang hinihintay mo? Bilisan mo at dalhin ang kapatid ko sa ospital. Oo, Ginoong Santos.
Sino ang gumawa nito? Sino ang gumawa nito? Ayaw magsalita, ha? Bibigyan kita ng 3 segundo. Kung hindi ka magsasalita, wala sa inyo ang makakalabas ng buhay. 3. 2. Isa. Alam ko, Ginoong Santos. Alam ko lahat. Christian, ano ang ginagawa mo? Nanay, ayoko pang mamatay. Hindi pa nga ako nag-aasawa. So sino ang gumawa? Ginoong Santos. Masasabi ko sa iyo, pero pagkatapos kong sabihin, kailangan mong mangako na hahayaan mo akong umalis. Sa tingin mo may karapatan ka makipagtawaran sa akin? Ginoong Santos, ako. Lumabas ka. May iba pa bang may sasabihin? Lahat matatapang, ha? Si. Dahil ayaw ninyong magsalita, kung malaman ko kung sino ang nang-api sa kapatid ko, pinalo siya, kung siya at ang kanyang dinadala ay ligtas, baka patatawarin ko pa kayo. Pero kung may mangyari sa kanya, paghihigantihan ko kayong lahat, babayaran ninyo ng inyong mga buhay. Ginoong Santos, hindi namin kasalanan. Pakiusap, wag mo kaming sisihin. Narito lang kami para manood, at hindi ito sinaunang panahon. Kung may nangyari sa kapatid mo, ano ang kinalaman namin doon? Tama, wala kang karapatang gawin ito. Tama ba? Sasabihin ko sa iyo, sa lalawigan ng Katimugan, ang pamilya Santos ang batas. Kahit bumagsak ang pamilya Santos, mamamatay kayong lahat ng 1,000, 10,000 beses, na mas malungkot kaysa sa amin. Ano ang gagawin natin? Ang mga Santos ang namamahala sa Katimugan. Huwag tayong maging tanga. Ipaliwanag na lang natin ang lahat kay Ginoong Santos. Umalis ka sa daan. Ako ang mauunang magsalita. Ginoong Santos, Gabriel, wala itong kinalaman sa amin. Siya iyon. Ideya iyon ng kapatid kong babae. Kung gusto mong pumatay, patayin mo siya. Isabela, alam ko na ikaw iyon. Christian, anong sinasabi mo? Gusto mo bang punitin ko ang bibig mo? Hindi ako yon. Talagang hindi ako yon. Ginoong Santos, bawat salitang sinabi ko ay totoo. Kung may kahit na anong kasinungalingan, sana'y tamaan ako ng kidlat. Siya ang gumawa ng lahat. Lahat ng tao dito ay makakapagpatotoo para sa akin. Siya yon. Anong pinagsasabi mo? Pamilya tayo. Isang pamilya tayo. Sino ang pamilya mo? Huwag mong subukang tawagin kaming pamilya. Gabriel, alam kong mali ako. Talagang alam kong mali ako. Iyan ang kapatid ko. Ang kapatid na nagpalaki sa akin sa hirap, siya ang nagpalaki sa akin. Ibinigay niya sa akin ang lahat. At ikaw? Papaano mo siya nagawang tratuhin ng ganito ngayon? Binubuli siya. Ininsulto siya. Sinaktan siya. Alam mo ba, ang kapatid ko lang ang tanging pamilya na mayroon ako sa mundong ito. Noong mga panahong iyon, para suportahan ang aking pag-aaral, siya lang ang nagtrabaho para palakihin ako. Para suportahan ang aking pagsisimula ng negosyo, nag-asawa siya sa malayo. Ang isang nakatatandang kapatid na babae ay parang ina. Alam mo ba? Mas mahalaga siya kaysa sa sarili kong ina. Ngunit ikaw, alam mo ba? Alam ko. Alam ko. Hindi mo alam. Wala kang alam. Kung alam mo, bakit mo siya ginaganyan? Bakit mo naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang nag-iisang anak? Isabella, sana ay naibigay ko sa iyo lahat ng gusto mo. Ngunit ngayon, gusto ko lang na magbayad ka ng iyong buhay. Mga gwardiya, kalad ka rin siya palabas. Tigil. Andrea, bakit ka bumalik? Ano ang ginawa mo? Ang mga sugat ng kapatid ko ay hindi pa gumagaling. Paano mo siya hinayaan na? Gabriel, huwag mo siyang sisihin. Ako ay kusang pumunta. Ang mga sugat ko ay nagamot na ng doktor. Wala namang malala. Andrea, pakiusap, iligtas mo ako. Gusto niya akong patayin. Pinatay mo ang anak ko. Hindi kita sinasakal ngayon. Ang pagpabuhay sa iyo ng isa pang araw ay awa na mula sa akin. At gusto mo akong magligtas sa iyo? Naging makitid ang aking isip. Naubos ako ng selos. Kaya napagkamalan kitang mang-aagaw ng asawa. Ikaw ay mapagpatawad. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Sige, ate. Kung patawarin kita, sino ang magbabayad para sa buhay ng anak ko? Dalhin mo sa akin ang bagay na iyan. Tandaan mo ito?
Binibini Santos, ito ay pawang pagkakamali. Hindi namin alam na ikaw pala iyon. Pagkakamali lang ang lahat. Tama, tama. Pagkakamali lang ang lahat. Magandang pagkakamali nga. Kung noon pinawala mo ang anak ko, marahil ay maaari kukunin ang lahat ng nangyari ngayon bilang pagkakamali. Ngunit ang anak ko ay hindi na babalik kailanman. Kaya sa inyo, kailangang may isa magbayad ng buhay para sa anak ko. Magbayad para sa bata. Ang anak niya. Hindi naman ako ang may kagagawa noon. Christian. Gabriel. Hindi ako ang dahilan ng pagkawala ng bata. Siya iyon. Sinipa niya ang bata. Chloe, anong kalokohan ang sinasabi mo? Ako ang sarili mong kapatid. Hindi mo ako pwedeng isakripisyo para iligtas ang sarili mo. Bukod dyan, ginawa ko lang iyon dahil nakinig ako sa iyo at kinananay at tatay. Kaya hindi lang isang salarin, mukhang minamali ko ito. Gabriel, hindi. Tumahimik ka. Wala kang karapatang tawagin akong Gabriel, kasama ka. Lahat ng tao dito, bawat isa sa inyo. Sino man ang sumuntok sa kapatid ko, ipapabayad ko sa inyo lahat ng halaga. Puntahan at suriin ang footage ng surveillance sa crime scene. Lahat nito, bawat isa, huwag mong palampasin kahit isa. Opo, Ginoo. Tatakpan ko bawat insidente sa eksena. At malalaman ko eksakto kung gaano kalayo ang ginawa ninyo sa ate ko. Tapos sisingilin ko kayo, ng naaayon. I-block ang lahat ng labasan, at lahat ng ruta ng pagtakas. Bantayan ninyo ng mahigpit. Sino man ang sumubok tumakas, babaliin ko ang kanilang mga binti. Opo, Ginoo. Ginoong Santos, sinabi mo lang na papakawalan mo kami. Ginoong Santos, hindi mo na pwedeng bawiin ang salita mo. Ginoong Santos, hindi kami ang nambuli sa kapatid mo. At ang pagkalaglag, gawayan ng pamilya nila. Tama, tama. Wala kaming kinalaman doon. Oo. Hindi kami sangkot. Hindi sangkot? Kayo lahat, pinanood ninyo ang pamilya Liuyan na apihin ang ate ko, at wala ni isa sa inyo ang tumulong. Kayo din ang mga pumatay sa anak ng ate ko. Sige. Kung sino man sa inyo rito ay maaaring manumpa sa akin na tinulungan ninyo ang ate ko, papakawalan ko kayo. Pero kung may magsisinungaling, lahat kayo ay madadamay. Ginoong Santos, kayo, napakalupit nito. Ako ay palaging malupit. Kapag ganyan ang trato ninyo sa pamilya ko, hindi ko pa ginagawa ang aksyon laban sa inyong lahat, at iyon ay maawain na. Hindi ba sapat iyon? Ate, ibigay mo sa akin ang latigo. Ate, ilang beses kanyang hinampas noon, babayaran ko siya ng 100 beses. Andrea, hindi. Ibig kong sabihin. Binibini Santos? Alam mo naman na lagi kitang pinakarespeto. Ang pamilya ko, talagang hinahangaan ka rin ng mga magulang ko. Sa totoo lang, hindi ko alam na kapatid ka ni Gabriel. Kaya ko ginawa ang ginawa ko. Nakikiusap ako, maging mapagbigay ka at patawarin mo ako ngayon, okay? Ganoon ba? Sia, pwede kitang palampasin. Salamat, Binibini Santos. Ituturing kita na parang tunay na kapatid. Hindi, parang sarili kong ina. Gabriel, narinig mo ba yon? Pinatawad niya ako. Kung gayon, ang engagement party natin, maaari bang ituloy ayon sa plano? Isabella, may mali ka bang naiintindihan? Nasabi ko ba na patatawarin kita? Ate, sinabi mo lang ngayon. Ikaw mismo ang nagsabi. Narinig yun ng lahat. Kung gayon, tanungin mo sila. Sino ang nakarinig? Narinig ninyo yon, di ba? Tinatanong kita, nakita mo ba yan? Narinig mo ba yon? Magsalita ka. Halata naman. Wala sa kanila ang nakarinig nun. Parang noong hiniling kong iligtas ang aking anak. Hindi mo rin iyon narinig. Binibini Santos, mali ako. Patawarin mo ako. Dahil sa aking selos. Wala akong lasa. Maliit ako. Hayaan mo na lang ako ngayong 1 beses. Noon. Mayroon akong ilang dahilan upang hayaan kang makalaya. Ngunit ikaw mismo, isinuko mo lahat. Hindi ko iyon naaalala. Patawarin mo na lang ako ngayong 1 beses. Binibini Santos. Mukhang hindi mo pa rin nauunawaan kung gaano ka naging hangal. Ano ba? Pababayaan kitang mamatay. Ngunit mamatay ka man lang na alam ang katotohanan. Una, sinabi ko na kapatid ako ni Gabriel at hindi ka naniwala. Sige. Pangalawa, noong tumawag si Gabriel, ginawa mo ang lahat para patahimikin ako kaya hindi ako makapagsalita. Pangatlo,
Ang Crimson Star na ito ay orihinal na regalo para sa inyong engagement. Ngunit ikaw mismo ang bumagsak nito. Sinasabi mo ba, ang Crimson Star na ito ay para sa akin? 3 bilyong dolyar. Akin naman talaga yon mula sa simula. Ikaw, kasalanan mo lahat. Kung hindi dahil sa tanga mong ideya na pinasira mo sa akin ang kuwintas na ito, sana akin na yung 3 bilyon. Ano bang problema mo? Hindi lang naman ako ang nagsabi. Si nanay rin. Christian, nanay mo ako. Paano mo ako masisisi? At ikaw, kung hindi mo lang sinabi na may ibang babae si Gabriel, hindi ko sana naisip na siya ang kerida. Hindi ko sana sila inabutan. Hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Chloe, paano mo masasabi yan sa nanay mo? Sinasabi ko sa'yo, ginawa ko lahat para sa ikabubuti mo. Nanay mo ako. Para sa ikabubuti ko, bayaran mo ang kuwintas ko. Bayaran mo ang 3 bilyon. Isoli mo sa akin ang asawa ko. Ikaw ang magbayad. Chloe, kumalma ka. Binibini Santos. Nanay ko lahat. Siya ang nagsabing ikaw ang kerida. Kaya ako mahal na mahal ko si Gabriel. Nabulag ako ng galit pansamantala. Kaya ako, kasal ka na rin naman. Naiintindihan mo naman siguro ang pakiramdam ko, di ba? Siyempre, naiintindihan ko. So mapapatawad mo ako, di ba? Di ba? Kung ganoon, yung regalo sa kasal, pwedeng bigyan mo ako ng bago? Ang dami mong sinasabi. Para lang humingi ng bagong regalo sa pakakasal. Isabela, ang peke mo. Napakawalang hiya. Walang hiya ako. Sige, paluin mo ako kahit gusto mo. Dahil, sinira mo ang flame of the heart. Paano kung akin pa rin naman yon? 3 bilyong dolyar. Bayaran mo ng buo. Ano? 3 bilyon dolyar. Ako, ito ay pera na hindi ko kikitain sa maraming buhay. Hindi ko kailanman kikitain ang ganyang kalaki. Hindi ko ito mababayaran. Kung mababayaran mo man o hindi, iyong problema iyon. Wala akong kinalaman dyan. Ang perang ito, kahit anumang mangyari, kailangan mong bayaran ngayon. Gabriel? Pwede mo ba akong tulungang kausapin ang kapatid mo at pakiusapan siya? Magiging pamilya na tayo sa lalong madaling panahon. Ang pera niya ay parang pera na natin, di ba? Lumabas ka. Kung matutuloy man ang kasal o hindi, nakadepende sa kapatid ko, pero ikaw ang dahilan ng pagkawala ng kanyang anak, at gusto mo pa akong makiusap para sa'yo. Hindi ko sinasadya. Si Christian ang may kasalanan. Hindi ako. Mahalaga ba kung ikaw o hindi? Kung hindi mo dinala ang aking kapatid dito, mawawalan ba siya ng anak? Matapos ang lahat ng taon na magkasama tayo, hindi ba karapat-dapat na ikaw ay makiusap para sa akin? Ano ang tingin mo sa akin? Isang laruan na pwedeng itapon? Huwag mong purihin ang sarili mo sa pag-aakalang espesyal ka. Laruan? Mas masahol ka pa sa basura sa basurahan, mas masahol pa sa basura. Gabriel, alam kong galit ka pa sa akin. Hindi na kita sinisisi. Kung magkakaroon ka man ng kerida, tratuhin ko siyang parang kapatid. Hindi na ako magtatanong. Mag-keep ka ng marami hanggat gusto mo. Hindi na ako magtatanong. Huwag mo akong iwan. Delusional ka pa rin. Hindi mo ba naisip na nagpapakatanga ka? Gabriel, alam kong mahal mo ako. Matagal na tayong magkasama. Paano magiging piki iyon? Dati akong napakatigas ng ulo. Ngayon, napagtanto ko ang problema ko. Mali ako. Magbabago ako. Babaguhin ko ang lahat. Mula ngayon, susundin kita sa lahat. Mahal kong biyenan, tingnan mo ang anak ko. Ang kanyang pag-amin ng pagkakamali ay taos puso. Hindi mo ba siya mapapatawad kahit isang beses lang? Mula ngayon gagabayan ko siya ng mahigpit. Tingnan mo ang handaan ng kasunduan. Kalahati na ang natapos. Huwag mong hayaang ang mga hindi magagandang bagay na ito ay makapag-antala sa kasal ni Gabriel. Siyempre hindi ko hahayaang ang mga bagay na ito ay makapag-antala sa kasal ni Gabriel. Magaling! Ngunit sa katayuan ni Gabriel, ang mga nagnanais na makapag-asawa sa pamilya Santos ay hindi mabilang. Basta gusto siya ni Gabriel, wala akong tutol. Ngunit para kay Isabela, magpakailanman, hindi siya kailanman makakatapak sa tahanan ng pamilya Santos. Hindi mo to magagawa. Ako lang. Si Isabela, ang makakapangasawa sa pamilya Santos. Gabriel, hindi mo ako pwedeng iwan. Pagkatapos ng lahat ng taon na ito,
Kahit hindi ako maging asawa mo, ako. Pwedeng maging kirida. Hindi mo ako pwedeng iwan. Wala kang hiya. At walang hangganan. Bakit ako nabulag na nahulog sa'yo? Ikaw lang ang meron ako. Gabriel, ikaw lang ang mahal ko. Lahat ng mga taon na ito, ang puso ko ay hindi kayang maglagay ng iba. Binibini Santos, ang kapatid mo ang pinakakinikinig sa'yo. Pakiusap. Kausapin mo siya para sa akin. Okay. Basta kaya mo akong papasukin sa pamilya Santos. Magtatrabaho ako na parang alipin habang buhay. Gagawin ko ang lahat para mabayaran ka. Oh, paano mo exactly ako babayaran? Ang anak ko ay pinatay ng mga tao ninyo. Kahit anong bayad, ang anak ko hindi na babalik. Hindi. Chloe, bakit mo ako tinitingnan? Ayaw mo bang tawagin namin siyang nanay, di ba? Kailangan mong tanungin kung pumapayag si nanay. Pumayag? Pumayag. Siyempre pumapayag ako. Oo. Ay, hindi. Siyempre wala akong tutol. Simula ngayon, si Christian ay hindi na kamag-anak natin. Kukunin niya ang apelyidong Santos. Sobra ka namang mayabang. Siya? Karapat dapat ba siyang maging anak ko? Isabela, naniniwala akong matalino kang babae. Basta, makabuo ka ng bayad na makakapagpasaya sa akin. Papatawarin kita. Ang handaan ng kasalan na ito ay maaaring ituloy. Andrea, anong ginagawa mo? Christian, sana rin mapapangasawa ng kapatid mo ang pamilya Santos, di ba? Siyempre gusto ko. Pero ang ginawa natin ay masyadong malupit. Imposible na ngayon. May isa pang solusyon. Kung sino man ang nanakit sa anak niya, ang taong iyon ay magbabayad ng kanyang buhay. Ano? Ate, sasaktan mo ang sarili mong kapatid para lang makapag-asawa sa pamilya Santos? Hindi ba sinabi ni Gabriel na sino mang naging dahilan ng pagkamatay ng anak ni Binibini Santos ay ililibing kasama nila? Kahit paano, mamamatay ka, bakit hindi mo ako'y tulungan kahit kaunti? Huwag kang mag-alala, pagkatapos kong pakasalan ang pamilya Santos, siguradong susunugan kita ng maraming papel na pera. Ginawa ni Christian ang lahat para sa iyo. Inaalis niya ang sanggol ni Binibini Santos. Paano ka naging ganyan kasama ang loob? Night. Wala akong magagawa. Isipin mo, mamaya kung mapakasalan ang pamilya Santos, ang ating pamilya Reyes ay aangat sa karangalan, aabot sa langit. Hindi ba tayo magkakaroon ng lahat ng gusto natin? Sobrang malupit naman. Aatakehin mo ang sarili mong kapatid? Si Binibini Santos ang nakakatakot. Siya ang nagtulak kay Isabela sa ganitong kabaliwan. Kung mamatay si Christian, ang pamilya Santos ay hindi makakatakas. Baka gawin na nila ang lahat at patayin din tayo. Atula. Tama, patayin tayong lahat. Sandali, ate. Naalala ko buntis ka, hindi ba? Ito ay anak mo sa pamilya Santos. Hindi mo ito pwedeng baliwalain, di ba? Ano? Buntis siya? Tama. Oh. Gabriel. Nakalimutan kong sabihin sa iyo ang isang bagay, buntis ako. Mahal kong anak, bakit hindi mo sinabi sa amin kanina tungkol sa pagbubuntis? Oo. Kung nagsalita ka kanina, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Eksakto. Mga biyanan, tingnan ninyo, buntis na si Chloe. Maaari bang ituloy ang engagement na ito? Tama. Si Chloe ang nagdadalang tao. Ang pamilya Santos ay hindi aatras, di ba? Gabriel, ano ang nangyayari? Buntis ba talaga si Isabela? Isabela, wala ka bang hiya? Kilala kita sa loob ng 3 taon. Sinabi mong ikaw ay isang tradisyonal na babae, na iingatan mo ang iyong unang pagkakataon para sa gabi ng iyong kasal. Sa 3 taon, hindi kita kailanman hinawakan. Paano ka naging buntis? Hindi pa sila nagsama, kaya imposibleng buntis siya. Tama. Baka naman si Christian, para iligtas ang sarili, nagsinungaling? Imposible! Pumasok ako sa kwarto ng kapatid ko kanina at nakakita ng resulta ng ultrasound. Nagpicture pa ako. Tingnan nyo! Sige, mabuti. Isabela, sa nakaraang 3 taon, maingat kitang inalagaan. At ikaw, ito ang ibinibigay mo sa akin. Sabihin mo sa akin, kanino itong bata? Magsalita ka. Hindi, iyan talaga ang anak mo. Binibini Santos, paano ako magsisinungaling tungkol sa bagay na katulad nito? Sa buong buhay ko, si Gabriel lang ang naging kasama ko. Si Gabriel lang ang pinagkakatiwalaan ko. Ang batang ito, hindi maaaring maging isang Santos. Mahal na mga biyanan, si Chloe ay laging malinis at may paggalang sa sarili at nanatiling dalisay para kay Gabriel. Wala siyang ginawang hindi tama. Gabriel, tatanggihan mo ba ang ginawa mo?
Hindi mo ba naaalala noong araw na lasing ka? Ako ang naghatid sa'yo sa bahay. Noong araw na iyon, nawalan ka ng kontrol pagkatapos uminom. At pinilit mo ako. Ano ang magagawa ko? Napakalakas mo noong araw na iyon. Wala akong paraan para tumanggi. Akala ko noong una ang batang ito ay maaaring maghintay hanggang sa magkasundo tayo bago ko sabihin sa'yo. Ngunit hindi ko inaasahan dahil sa isang maliit na hindi pagkakaintindihan, napunta tayo sa ganitong sitwasyon. Hindi ko akalaing may ganitong kwento sa likod nito. Tulad ng inaasahan, ang mayayaman ay hindi mabuti. Sinisira ang pagkabirhen ng isang babae at pagkatapos ay itatanggi ang bata. Eksakto. Si Isabella ay napaka-unfair na ninakawan ng kanyang kalinisan. Paano siya makakapag-asawa? Isabella, sabi mo ang bata ay akin. Kung gayon akin iyon, anong ebidensya ang mayroon ka? Ano ang gagawin para maniwala ka sa akin? Ang kapatid ko ay nag-aral ng Chinese medicine sa loob ng ilang taon. Lakasan mo ba ang loob na ipasuri sa kanya? Ako. Ano ang problema? Nakukonsensya ka, hindi ba? Sige, gawin mo. Gabriel, ipapakita ko sa'yo na hindi ako nagsinungaling sa'yo. Ang kanyang medikal na kakayahan. Hindi ko alam kung maaasahan. Kaya ba niyang malaman? Andrea, ano ang problema? Nagsisinungaling ba siya sa atin? Totoo. Mahigit 1 buwan na ang sanggol. Kahit marami akong nainom noong gabing iyon, paano naging posible na mabuntis ng ganito kadali? Ang mga katotohanan ay nasa harapan mo. Bakit hindi ka naniniwala? Eksakto. Ano ang nakakagulat sa pagkabuntis sa unang pagkakataon? Baka napakahusay ng iyong mga swimmers. O baka sobrang fertile ni Isabella. Gabriel, dahil buntis si Isabella, baka dapat nating hayaan na lang ito. Andrea, muntik ka ng patayin sa pambubugbog nila. Ang aking pamangking hindi pa ipinapanganak ay nalaglag dahil sa kanila. Andrea, Gabriel, alam kong galit ka sa akin ngayon. Ayaw mong maniwala sa akin. Ngunit ang sanggol na ito sa aking tiyan ay sa iyo lang. Kahit hindi para sa akin, kahit isipin mo man lang ang ating anak. Ayaw kong ang ating anak ay lumaki sa isang pamilyang may iisang magulang. Ate, lahat ng nangyari ngayon ay kasalanan ko. Naging dahilan pa ako para malaglag ka. Ngunit talagang ito ay anak ng pamilya Santos. Mula ngayon, ang anak ko ay anak mo na rin. Alam ko, hindi ako mabuting asawa. Ngunit matututong maging mabuting asawa. Pwede mo bang bigyan ako ng huling pagkakataon? Kausapin mo si Gabriel para sa akin. Isabella, alisin mo ang marurumi mong kamay, lumayo ka sa kapatid ko. Ang sanggol na ito sa iyong tiyan, sa tingin mo ba hindi ko matest ang pagkaama? Ano? Gabriel, ang sanggol na 1 buwan pa lang. Kung pilitin mong DNA test, malaki ang tsansang malaglag siya. And, anyway, maayos na ang katawan ng kapatid ko ngayon. Baka dapat nating hayaan na lang. Andrea, hindi ibig sabihin na maayos ka na ay mawawala na ang katotohanang pinalo kanila ng paulit-ulit at gusto mong hayaan kong mamatay ang magiging pamangkin ko sa kanilang mga kamay. Imposible. Sobrang malupit naman yan. Kung talagang anak niya iyan at ang test ay naging dahilan ng pagkalaglag, pagsisisihan niya iyan habang buhay. Tama ka. Hindi ba't 2 buhay ang nakataya para sa isang test? Ang mayayaman talaga ay walang pakialam sa resulta. Nakita ko na lahat ngayon. Tumahimik kayong lahat. Gabriel, ang sanggol sa tiyan ng anak ko hindi lang anak ng Jackson. Apo ko rin iyan. Kung may mangyari, kaya mo bang managot? Eksakto. Si Binibini Santos ay nagpatest na at tiyak na buntis siya. Bakit hindi na lang magpakasal muna at pagkatapos ng ligtas na panganganak, saka na gawin ang DNA test? Tama. Hindi naman kayo nagkukulang ng ilang buwan? Bakit magmadali? Ilang buwan, kaya mong maghintay, pero hindi ko kaya. Ang kapatid ko ay nagkamali ngayon, at kukunin ko ang katarungan para sa kanya ngayon din. Gabriel, dinadala ko ang sarili mong dugot laman. Tiyak na tatanggihan ko ang DNA test. Binibini Santos, siguradong naiintindihan mo ang pagnanais kong protektahan ang aking sanggol, di ba? Hindi mo ba kayang kumbinsihin si Gabriel? Hayaan mo siyang saktan ang anak ko ng ganito. Ang gusto ni Gabriel, hindi ko siya pipigilan. Paano ka naging ganito? Akala mo ba wala akong puso? Pasensya, Binibini Reyes. Pero ang kawalan ko ng puso ay walang laban sa iyo. Ikaw.
Dahil tinutulak ninyo ako. Gagawin kong 2 buhay ang mawawala. Mamamatay ako sa harap ninyo. Tigilan mo siya. Gabriel, anak mo ring ito. Kailangan mo bang pilitin ang pagsusuri? Karapat-dapat ka bang maging ama? No? Kapag lumabas na ang resulta ng pagsusuri, kung akin ang bata, bibigyan kita ng kabayaran. Talaga, manugang? Kung gayon, hihikayatin ko si Chloe na pumayag. Teka. Kaya, ito ba ay basta't ipakita ng pagsusuri? Na tunay na anak, makakapag-asawa ba ako sa pamilya Santos? Mag-asawa sa pamilya Santos. Hindi yun mangyayari sa buhay mo. Ang kabayarang nabanggit ko ay para sa bata, hindi para sa iyo. Gabriel, anong klaseng sinasabi iyan? Ang anak ko ay tapat sa iyo. Kahit na may nagawa siyang maliit na pagkakamali, hindi mo kailangang maging napakawalang puso. Oo, kung makumpirma ang pagiging ama, ang bata at ang ina, kailangan mong tanggapin. Tama. Okay lang bang kunin lang ang bata at hindi pa kasalan ng ina? Ang mga mayayamang ito, walang moralidad. Nakakasuka. Tumahimik kayo lahat. Ako, Gabriel Jiang, ginagawa ko ang aking mga bagay-bagay nang hindi kailangan ang inyong mga komento. Ibigay mo sa akin ang kagamitan sa pagsusuri. Tingnan natin kung anong kakaibang kagamitan ang kanyang ilalabas. Ano? Isabela, may kasalanan ka na ba ngayon? Ano ang dapat katakutan? Sa buong buhay ko, ikaw lang ang naging akin. 100% akong sigurado sa iyo ang batang ito. Sige, sana, pagkatapos ng pagsusuri, may lakas ka pa ring loob na sabihin yan. Mabuti. 3 minuto. Gagana ito. 3 minuto na lang. Pagsisisihan mo, Ginoong Santos, ang footage ng surveillance mula sa iyong bahay ay nakuha na. Tingnan mo. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? babaeng manloloko, at nangangahas kang magtanong. May nalilito ka ba? Mabuti. Napakabuti. Si Isabela na namumuno sa kanila ay isang bagay, ngunit ang iba ay nangangahas na insultuhin ang aking kapatid. Ang mga tao sa video, sumulong. Ginoong Santos, paumanhin. Ngayon ka lang nagsisi. Paumanhin. Hindi ko ito tinatanggap. Bueno, kami. Mga gwardiya, dalhin sila. Magsampa ng kaso. Mabulok sa bilangguan. Wag, Ginoong Santos. Bata pa ako. Ayokong pumunta sa bilangguan. Ginoong Santos. Pakiusap, pakawalan mo kami. Hindi na namin uulitin. Ginoong Santos, maawa ka. Si Isabela ang nag-udyok sa amin. Mababa ang aming katayuan. Hindi kami nangahas na sumuway. Oo, ideya iyon ni Isabela. Kung hindi namin siya sinunod, banta niya kami. Kasinungalingan. Kailan pa kita binantaan? Tayo lahat ang kusang loob. Nagsisinungaling ka. Kung hindi ka ikakasal kay Ginoong Santos, kasama ang iyong pamilya, hindi man lang fifth-rate na pamilya, hindi ka pa kwalipikado. Bakit kami susunod sa bawat utos mo? Tumigil kayong lahat. Dalhin sila. Ginoong Santos, huwag! Bitawan! Bitawan! Ginoong Santos, ang surveillance mula sa wedding hall ay natagpuan din. Nasa loob na lahat iyon. Nangangahas kang pumunta. Ikaw inabuso mo ng salita ang kapatid ko ng higit sa 5 beses. Mamamanhid ka ng 5 beses sa harap ng kapatid ko. At ituturing nating tapos na. Oo, salamat Ginoong Santos. Ikaw, ininsulto mo ang kapatid ko. At tinulungan mo pa sila. Hindi, Ginoong Santos. Hindi ganoon. Tandaan mo siya. At ang kanyang pamilya. Sa buong lalawigan ng Katimugan. I-blacklist silang lahat. Oh, Ikaw 3 pagmamamanhid. Lumayas ka sa paningin ko. Ginoong Santos, sinabi ko na sa iyo, wala akong kinalaman dito. Lahat ng ito ay ang nanay ko. Pinilit ako ng nanay at kapatid ko na gawin ito. Ikaw walang utang na loob na bata. Pinalaki kita sa hirap. Pinalaki kita. At ito ang ginagawa mo sa sarili mong ina. Nanay, Ako ang nag-iisang anak na lalaki ng pamilya Reyes. Ang nag-iisang tagapagmanang lalaki. Kung mamatay ako, mawawala ang lahi natin. Isakripisyo mo na lang ang sarili mo. At pakawalan mo ako, okay? Akala mo makakatakas ka ng ganyan kadali? Ang naive mo talaga.
Ginoong Santos, alam kong mali ako. Maawa ka na lang sa akin. Magiging alipin mo ako habang buhay. Magiging bantay mo ako. Maging aso mo pa ako. Ikaw? Nakahiga sa pintuan ko. Nakakadiri iyan para sa akin. Ginoong Santos, ituring mo na lang akong utot. Pakawalan mo na ako, okay? Ako. Wala lang ako. Kung mamatay ako, wala itong magagandang maidudulot sa iyo. Tama ba? Ano? Ako, Gabriel, ginagawa ko ang mga bagay sa sarili kong paraan. May sarili akong prinsipyo. At ang prinsipyo ko ay ang kapatid ko. Nilampasan mo na ang hangganan. At akala mo, pakakawalan kita ng ganyan kadali. Ginoong Santos, sabihin mo sa akin. Ano ang magagawa ko para pakawalan mo ako? Aling bahagi ng katawan mo ang ginamit mo sa pananakit sa kapatid ko? Putulin mo ngayon din. At pakakawalan na kita. Ano? Ginoong Santos, alam kong mali ako. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon. Noong mga panahong iyon, hindi ko alam ang tunay na pagkatao ni Binibini Santos. Ako, akala ko siya ay isang kirida lamang. Kaya ako, Christian. Kaya sinasabi mo ba na kung ang kapatid ko ay isang ordinaryong babae lang, maaari mo lang yurakan ang kanyang dignidad at patayin ang kanyang anak? hindi yon ang ibig kong sabihin. Isang minuto. Aling kamay o paa ang humawak sa aking kapatid? Putulin mo mismo. Ginoong Santos, ako. Kung hindi mo gagawin, papagawa ko ito sa iba para sa iyo. Gabriel, pakiusap, bilang iyong tiyahin, nakikiusap ako sa iyo. Kahit na may ginawang mali si Christian, bata pa siya, hindi niya alam kung ano ang tama. Mabuting manugang ko. Paputulin si Christian ng sarili niyang mga kamay at paa sa hinaharap? Sino ang mag-aalaga sa amin sa aming pagtanda at maglilibing sa amin? Paano mo magagawa ito? 10 segundo na lang. Ginoong Santos, alam kong mali ako. Pakiusap, palayain mo ako. Okay, Ginoong Santos, 5 segundo. Gabriel, siya ang iyong bayaw. Gawin mo. Ginoong Santos. Hintay! Ginoong Santos! Mayroon akong lihim. Tiyak na magiging interesado ka, Ginoong Santos. Sandali. Alam mo ang sikreto ni Isabela. Oo, may alam ako. Sikreto ni Isabela. At ang sikretong ito, tayo lang dalawa ang nakakaalam. Manahimik ka. Anong sikreto bang meron ako? Huwag kang makinig sa kanya. Ginoong Santos, sumusumpa ako sa buhay ko. Hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Pero gusto kong gamitin ang sikretong ito. Para pakawalan mo ako. Sabihin mo muna. Ginoong Santos, ikaw ay isang mapagbigay na tao. Kung maririnig mo ang sikretong ito, pakakawalan mo ako. Gabriel, huwag kang makinig sa kalokohan niya. Wala talaga akong kahit anong sikreto. Isabela, bakit ka nagagalit ng husto? Gabriel, alam mo kung ano si Christian. Hindi ba? Para iligtas ang sarili niya, sasabihin niya kahit anong kasinungalingan na kaya niyang gawin. Hindi mo siya mapagkakatiwalaan. Hindi naman iyan totoo kung minsan. Christian, sige lang. Pakakawalan kita. Sige, deal. Ginoong Santos, kung sasabihin ko sa'yo kung sino ang tunay na ama ng sanggol ng kapatid kong babae, pakakawalan mo ba ako? Kaninong sanggol iyan? Ano ang sikreto? Alam mo ba, hindi pa lumalabas ang resulta ng test. Kung ang sanggol ay talagang hindi kay Ginoong Santos, magkakagulo ito. Christian, huwag kang magsalita ng kalokohan. Siya ay sarili mong kapatid na babae. Huwag mo siyang siraan. Hindi ako nagsasalita ng kalokohan. Dahil ang sanggol sa tiyan ni Isabela ay hindi kay Ginoong Santos talaga. Christian, alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Oo, at mayroon akong ebidensya. Pero pagkatapos mong marinig, kailangan mo akong pakawalan. Si. Pakakawalan kita. Nasaan ang ebidensya? Ikaw, Joshua, talaga namang kinuha niya ang sarili niyang anak, pinalitan ng bastardo, at pinalaki ko siya. Papatayin kita. Nanay, hindi ito ang oras para diyan. Ang pinakamahalaga ngayon ay mapakawalan tayo ni Ginoong Santos. Ginoong Santos, sinabi ko na sa iyo ang aking sikreto. Kaya pakiusap, pakawalan mo na ako. Si. Kung gayon, Ginoong Santos, aalis na talaga ako ngayon. Huwag mong hayaang tamaan ka ng pinto. May mas malaking sorpresa na naghihintay para sa iyo sa labas. Sorpresa? Andrea, tara na.